Isipin mo ang isang ina na nagmamahal ng walang hangganan. Isang babae na hindi natulog ng maayos sa loob ng maraming taon, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pagmamahal. Pagmamahal sa mga anak na inalagaan niya gamit ang dalawang kamay na puno ng paltos, pusong puno ng pangarap, at luhang hindi niya pinahintulutang makita ng sinuman. Ngayon, ipagaan mo ang iyong puso. Dahil ang kwentong ito ay hindi lamang isang kwento. Ito ay buhay. Ito ay katotohanan. Ito ay ang kwento ng milyon-milyong ina sa ating bansa na nagbigay ng lahat at naiwan ng wala. Ito ang kwento ni Nena at ng kanyang 3 anak na naging milyonaryo sa ibayong dagat. Ang pangalan ng aming ina sa kwentong ito ay Nena Villanueva. 72 taon na siya ngayon, maliit na babae na ang buhok ay puting-puti na tulad ng bulak, ang mga kamay ay gulong-gulo ng ugat at tanda ng panahon, ang mga mata ay malalim, napakalalim, tulad ng balon na puno ng tubig na matagal nang hindi nainom ng sinuman. Siya ay taga Malolos, Bulacan. Doon siya isinilang, doon siya lumaki, doon niya inialay ang buong buhay niya. Ang kanyang asawa, si Carding Villanueva, ay namatay noong matagal na, nang ang pinakabatang anak nila ay 8 pa lamang taong gulang. Puso ang pumanaw kay Carding, literal at figuratibo. Literal dahil ang kanyang puso ay nagtigil ng tibok sa isang umaga ng Abril, habang nagtatanim siya ng palay sa taniman ng kanilang kapitbahay. Figuratibo dahil bago pa man siya namatay, ang pusong iyon ay sira na, sira sa alak, sira sa sugal, sira sa mga bagay na hindi dapat banggitin sa harap ng mga bata. Naiwan si Nena na nag-iisa. 3 bata. Isang bahay na halos gumuho na. Walang lupa, walang ipon, walang kamag-anak na handang tumulong ng buong puso. Pero mayroon siyang isang bagay na hindi makukuha ng kahirapan. Mayroon siyang 3 anak na minamahal niya ng higit sa kanyang sariling buhay. Ang panganay ay si Raymond Villanueva. Siya ang pinakamatanda, siya ang naging ama ng kanyang mga kapatid nang maagang-maagang nawala ang kanilang tunay na ama. Matipuno, seryoso, at may mga matang laging naghahanap ng solusyon, hindi ng problema. Si Raymond ang uri ng tao na kapag tinanong mo kung kumusta, sasabihin ayos lang kahit na ang katotohanan ay malayo sa ayos. Siya ang unang lumabas ng bansa, pumunta sa Dubai noong 25 taon na siya, dala ang iisang maleta, isang liham ng rekomendasyon mula sa kanilang guro sa high school, at ang pangako sa kanyang sarili na hindi siya babalik ng walang dala. Ang pangalawa ay si Maricel Villanueva. 2 taon na nakababa kay Raymond, maganda, makulay ang ngiti at palaging may kanta sa labi kahit sa pinakamahirap na sandali ng kanilang buhay. Si Maricel ang siyang madalas na nakaupo sa tabi ni Nena tuwing gabi, hawak ang kamay ng kanilang ina habang nagkukwento sila ng mga pangarap. Pumunta siya sa Canada, sa Toronto, 10 taon na ang nakaraan, nagtatrabaho bilang caregiver sa simula at dahan-dahang umakyat sa mas mataas na posisyon sa isang kilalang ospital. At ang bunso, ang pinakabata sa 3, si Dennis. Si Dennis Villanueva, na 7 taon na nang mamatay ang kanilang ama, na lumaki na halos hindi nakakilala sa mukha ng isang taong tinatawag na tatay. Si Dennis ang pinakamapagmahal, pinakamaramdamin, at sa tingin ng marami, ang pinakamalapit kay Nena. Siya ang huling umalis, pumunta sa Australia 6 na taon na ang nakaraan, at nang umalis siya, niyakap niya ang kanyang ina ng napakatagal sa paliparan. Napakatagal na ang guard sa entrance ay napatingin na, ang mga pasahero ay napadaan na, ang iba ay naiyak na nang makita ang eksena. "Huwag kang mag-alala, nanay," sabi ni Dennis sa boses na halos hindi makawala sa kanyang lalamunan. "Itatayo ko kayong lahat. Maibabalik ko ang lahat ng naagaw sa inyo ng buhay." At niyakap ng mas mahigpit ni Nena ang kanyang bunso. Hindi siya nagsalita. Hindi na kailangan. Dahil ang mga ina, ang tunay na mga ina, nagsasalita sa pamamagitan ng kanilang mga yakap. At ang yakap ni Nena sa sandaling iyon ay nagsasabing, "Alam ko. Naniniwala ako sa iyo. Pero higit sa lahat ng tagumpay mo, anak, ikaw ang pinakamahalagang bagay sa mundo ko." Sila ang aming mga tauhan. Sila ang puso ng kwentong ito. At ngayon, bago tayo sumabak sa mas malalim na bahagi ng kanilang buhay, bago nating tuklasin kung ano ang nangyari sa loob ng lahat ng taong iyon, may gustong sabihin ang inyong mamamahayag.
Kung ikaw ay nandito ngayon, nakikinig, naramdaman mo na ang kahit kaunting bigat sa iyong dibdib mula sa simula pa lamang ng kwentong ito, ibig sabihin, ito ay para sa iyo. Ang mga kwentong tulad nito ay bihirang marinig sa tamang paraan, may puso, may katotohanan, may pagpapahalaga sa bawat detalye. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, pindutin mo na ang subscribe button ngayon at huwag kalimutang i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa kahit isang kwento. I-like mo rin ang video na ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya, lalo na sa mga taong mahal mo na kailangang marinig ang ganitong uri ng kwento. Dahil kung minsan, ang isang kwento ay nagbabago ng isang tao. At sa panahon ngayon, kailangan nating magbago, kailangan nating magbalik sa pagpapahalaga sa mga taong pinakamahalaga sa ating buhay. At isa pa, saan ka nanood ngayon? Sabihin mo sa comments kung taga saan ka, Pilipinas man, o kahit saan kang sulok ng mundo. Gustong malaman ng iyong mamamahayag kung gaano kalayo ang naaabot ng mga kwentong ito. Ilagay mo ang iyong lungsod o bansa sa comments at pag-usapan natin. Ngayon, bumalik tayo kay Nena. Bumalik tayo sa katotohanan. Maraming taon na ang lumipas mula nang umalis ang huling anak niya. 6 na taon mula nang umalis si Dennis. 10 taon mula nang umalis si Maricel. At 15 taon na ang nakalipas mula nang huling makita ni Nena ang mukha ni Raymond sa harap niya, hindi sa screen ng telepono, hindi sa litrato, kundi totoong mukha, totoong presensya. Totoong pagkakataon na mahawakan ang pisngi ng kanyang panganay. Sa loob ng 15 taon, nagbago ang maraming bagay. Nagbago ang mga anak niya. Naging matagumpay sila, totoong matagumpay. Si Raymond ay naging isang kilalang kontraktor sa Dubai. May sarili ng kumpanya, may mga empleyado, may mga kotse at ari-arian na ipinagtataas ang kanyang ulo sa bawat pagpupulong ng mga kababayan niya roon. Si Maricel naman ay naging isang registered nurse sa Canada at kalaunan ay naabot ang posisyon ng charge nurse sa isang ospital sa Toronto. At si Dennis, ang bunso, ang pinakamaramdamin, ay naging isang matagumpay na chef sa isang kilalang restaurant sa Sydney, Australia, na kalaunan ay naging co-owner ng 2 restaurant na kilala sa buong lungsod. 3 bata. 3 tagumpay. 3 buhay na puno ng kasaganaan. At ang kanilang ina. Ang kanilang ina ay naiwan sa malolos. Hindi ito sinasadya o hindi man lang ganoon ang pagkaintindi ng 3 magkakapatid sa sarili nila. Nagpadala naman sila ng pera. Hindi naman sila nagpabaya sa material na pangangailangan ni Nena. Sa tuwing may okasyon, may padala. Sa tuwing may problema, may ipinapadala. At sa kanilang isipan, ito ay sapat na. Ito ay pagmamahal. Ito ay pagtupad sa tungkulin. Pero ang pera, kahit na gaano karami, ay hindi makakahalili sa presensya. Hindi ito makakapalit ng isang hapon na magkasama sa hapagkainan. Hindi ito makakapunan ng upuan sa tabi ng higaan ng isang matandang babae na nagigising sa kalagitnaan ng gabi, naghahanap ng kamay na hahawak sa kanya habang nangangarap siya ng masama. Hindi ito makapapalit sa simpleng tanong na sinasabi sa totoong tinig, hindi sa video call, hindi sa mensahe, kundi naririto, sa harap mo. Kumain ka na ba, nanay? At dahan-dahan, nang hindi nila napansin, nang abala sila sa kani-kanilang buhay, sa kani-kanilang tagumpay, sa kani-kanilang mga problema na sa tingin nila ay mas malalaki kaysa sa mga problema ng isang matandang babae sa malolos, dahan-dahan. Natuyuan ng laman ang mundo ni Nena. Una, umalis ang kapitbahay na si Aling Tessie. Pamilya nito ay lumipat sa Maynila. Pagkatapos, namatay ang kaibigan niyang si Andres. Tumatanda rin kasi ang mga kaibigan ng matatanda. Sunod, ang bahay na tinitirhan niya, ang bahay na itinayo ni Carding ilang taon bago siya namatay, ang bahay na puno ng alaala ng kanilang kabataan, ng kanilang pagmamahal, ng kanilang mga pangarap. Ang bahay na ito ay unti-unting sumuayaw sa kanyang sariling pundasyon. Ang bubong ay tumagas. Ang sahig ay bulok. Ang mga dingding ay may mga bitak na lumago ng lumago tulad ng mga ugat ng puno na naghahanap ng tubig sa ilalim ng lupa. Nagpadala ng pera ang mga anak para sa pagpapaayos ng bahay. Pero si Nena, ang ating si Nena, ay hindi ginastos ang perang iyon sa bahay. At ito ang simula ng lahat ng hindi nila alam. Ito ang simula ng lihim na dala ni Nena sa loob ng maraming taon, isang lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga ngiti tuwing video call, sa likod ng kanyang "iayos lang naman ako, huwag kayong mag-alala," tuwing tinatanong siya ng mga anak,
Sa likod ng bawat, maligaya naman ako dito, anak, mag-focus na kayo sa trabaho ninyo. Kung saan napunta ang pera? Iyon ang tanong. At ang sagot ay hindi simple. Hindi ito isang kwento ng isang taong nagaksaya. Hindi ito isang kwento ng bisyo o kapabayaan. Ito ay isang kwento ng pagmamahal na napakalalim, pagmamahal na pati ang sariling kaligtasan at kaginhawaan ay handa nitong isakripisyo para sa mga taong minamahal nito. Kundi ay, isang araw, 3 taon na ang nakakaraan, bago ang aming kwento magsimula sa kasalukuyan, may bata sa kanilang barangay na nagkasakit ng malubha. 10 taong gulang, anak ng isang biyuda na hindi na makayang bayaran ang ospital. Nakilala ni Nena ang batang ito. At nang makita niya ang mga mata ng bata, mga matang puno ng takot, puno ng sakit, puno ng tanong na bakit nangyayari ito sa akin? Nakita ni Nena ang sarili niya. Nakita niya ang kanyang mga anak noong bata pa sila. At bago pa man siya makapag-isip ng 2 beses, kinuha niya ang 5 bahagi ng pera na ipinadala ng mga anak para sa pagpapaayos ng bahay at ibinayad sa ospital ng bata. Pagkatapos nito, may isa pang bata. Pagkatapos, isang matanda sa kanilang barangay na wala ng pambili ng gamot. Pagkatapos, isang kabataang estudyante na halos mag-drop out na dahil wala ng pantuition. Isa-isa. Hindi sila humingi. Si Nena mismo ang nagbibigay. At ang bahay? Ang bahay ay nanatiling sira. Nanatiling may tagas ang bubong. Nanatiling may bulok na sahig. At habang lumilipas ang panahon, ang bahay na iyon ay unti-unting naging isang bagay na hindi mo na masasabi pang ibahay ng buong puso. Isang barong-barong. Iyon ang salitang gagamitin ng mundo para ilarawan ito. Pero para kay Nena, iyon pa rin ang kanyang tahanan. Doon pa rin niya naalala ang boses ni Carding tuwing umaga. Doon pa rin niya naririnig ang tawang malakas ni Raymond, ang kanta ni Maricel, ang iyak ni Dennis tuwing nagugutom. Doon pa rin nakatayo, kahit na gumagalaw na, ang lahat ng kanyang minahal. At sa barong-barong na iyon, araw-araw, bumabalik si Nena. Umuupo sa lumang upuan sa labas. Tinitingnan ang kalye. Naghihintay. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang paghihintay na ito. Hindi niya pinipilit ang sarili. Pero araw-araw, habang humihilig ang araw sa kanluran at ang langit ay nagiging kulay ginto, umuupo siya roon at tinitingnan ang dulo ng kalye, ang lugar kung saan laging nagmumula ang mga bagong dating at nag-iisip. Baka ngayon. Baka ngayong araw. Baka ngayon ay darating na sila. Ngunit araw-araw, ang kalye ay nananatiling walang sagot sa kanyang katahimikan. At si Nena ay tatayo na lang, papasok sa kanyang barong-barong, magluluto ng kanyang simpleng hapunan, bigas at isda o kung minsan ay bigas at asin na lang, at hihigaan ang kanyang higaan na halos hindi na matatawag na higaan. At doon, sa dilim ng gabi, mag-iisip siya ng mga anak niya. Mag-iisip kung kumusta na si Raymond sa Dubai. Kung kumain na si Maricel. Kung nakatulog na si Dennis. At ningiti siya. Dahil para sa kanya, ang alam lamang na ligtas at maayos ang kanyang mga anak, kahit na malayo, kahit na hindi nandito, ay sapat na. Hanggang sa isang gabi, 3 linggo na ang nakakaraan bago magsimula ang aming kwento sa kasalukuyan, may nangyari. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na magbabago ng lahat. Nag-video call si Dennis. Hindi ito bihirang pangyayari, nagtatawag naman ang mga anak niya, kahit hindi regular. Pero sa gabing iyon, may kakaiba ang tawag ni Dennis. May kakaibang tono sa boses niya. Parang may tinatago. Parang may sinusubukang sabihin pero hindi niya mahanap ang tamang salita. Kumusta ka na, nanay? Tanong ni Dennis. Ayos lang naman ako, anak. Kumain ka na ba? Sagot ni Nena, tulad ng lagi. Nagtawa si Dennis, isang maikling tawa, isang tawa na para sa isang sandali ay parang bata na naman siya sa mata ng kanyang ina. Kumain na, nanay. Ikaw talaga, lagi na lang yan ang tanong. Dahil lagi mong nilalimutan ang kumain kapag abala ka sa trabaho. Hindi na, nanay. Matanda na ako. 33 ka pa lang. Sa akin, bata ka pa rin yan. Natahimik si Dennis sa kabilang linya. At sa katahimikang iyon, may naramdaman si Nena. May hindi sinasabi ang kanyang bunso. Dennis, mahinahon niyang sinabi. May gustong sabihin ka sa akin. Ilang segundo ang lumipas.
Nanay ni. Simula ni Dennis. Nandoon ka pa rin sa lumang bahay? Napatigil si Nena. Naman, anak. Saan pa ako pupunta? Nandoon ka talaga? Sa lumang bahay ni tatay? May kakaibang emphasis sa salitang lumang bahay na hindi mapigilan ng ating si Nena na maramdaman. Dennis. Dito na ako nakatira mula pa noon. Bakit mo tinatanong? Wala lang, nanay. Nagtatanong lang. Pero hindi wala lang ang intensyon ng tanong na iyon. At alam ito ni Nena. At alam ni Dennis na alam ito ni Nena. Kaya naghari ang katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikang puno ng mga bagay na hindi sinasabi, puno ng mga tanong na hindi tinatanong, puno ng distansyang hindi lamang libo-libo ng kilometro ang sukatan. Kumusta naman ang trabaho mo, anak? Tanong ni Nena, sinisira ang katahimikan sa pinakaligtas na paraan na alam niya. At bumalik si Dennis sa kanyang mga salita, nagkwento ng kanyang restaurant, ng bagong menu, ng kanyang partner sa negosyo, at sa loob ng 30 minutong natapos ang tawag, parehong nagpanggap na walang nangyari sa simula ng kanilang usapan. Pero may nangyari. May binhinang katotohanan ang inihasik ng tawag na iyon. At hindi na matagal bago ito umusbong. 3 linggo ang lumipas mula nang maganap ang tawag na iyon. At sa loob ng 3 linggong iyon, may nagaganap sa ibayong dagat na hindi alam ni Nena. Sa Dubai, si Raymond ay tahimik na nag-aayos ng kanyang schedule. Kinansela ang 2 meeting. Nag-email sa kanyang mga kliyente. At sa isang umaga, nang abala ang kanyang sekretarya sa opisina, tahimik na tiningnan ni Raymond ang kanyang desk, ang malaking kahoy na desk na simbolo ng lahat ng kanyang pinagpagurang tagumpay, at doon, sa sulok ng desk, isang litrato. Litrato ng kanilang pamilya noong bata pa sila, si Nanay Nena sa gitna, si Raymond sa kaliwa, si Maricel sa kanan, at si Dennis sa harapan, nakangiti ang lahat, nakasuot ng magagandang damit na pinaghirapan nilang makuha para sa litratong iyon. Kinuha ni Raymond ang litrato. Matagal siyang tumingin dito. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Raymond na matipuno, si Raymond na seryoso, si Raymond na palaging kalmado, ay naramdaman niya ang isang bagay na malatagal na niyang pinigilan. Pangungulila. Napakalalim na pangungulila. Sa parehong araw, sa Toronto, si Maricel ay nasa kantin ng ospital, kumakain ang kanyang tanghalian ng mag-isa. Tulad ng lagi, dahil sa kanyang shift, ay madalas siyang natitira sa oras na umuwi na ang iba. Hawak ang kanyang kutsara, nakatindig ang pagkain sa harap niya, pero hindi siya kumakain. Tinitingnan niya ang kanyang pagkain ng may kakaibang ekspresyon, isang ekspresyon na kung titingnan mo mula sa labas ay waring panlulumo, pero kung titingnan mo ng mas malapit ay iba, ay pag-aalala. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang chat nila ng 3 magkakapatid. At binasa ang pinakahuli nilang mensahe sa isa't isa, 3 linggo na ang nakakaraan. 3 linggo. Pamilyang magkakapatid at 3 linggong walang mensahe sa isa't isa. Nailagay niya ang telepono sa mesa. Tumingala siya sa kisam ng kantin. At sa isang sandaling iyon, sa gitna ng ingay ng mga tao sa paligid niya, sa gitna ng amoy ng pagkain at disinfectant at lahat ng bagay na nagpapaala sa kanya na siya ay nasa ospital, naramdaman ni Maricel ang isang bagay na ilang taon na niyang hindi naramdaman. Naalala niya ang isang gabi, matagal na ang nakakaraan, bata pa sila, nang magkasakit siya ng mataas na lagnat. Naalala niya kung paano siya ginigisingi ni Nanay Nena sa kalagitnaan ng gabi para baguhin ang basa niyang damit. Naalala niya ang malamig na tela na isinasabit ng kanyang ina sa kanyang noo. Dahan-dahan, may pagmamahal, at ang boses ni Nanay na bumubulong sa kanyang tainga. Nandito lang si Nanay. Nandito lang. Huwag kang matakot. Lumunok si Maricel. At sa kantin ng ospital sa Toronto, naluha ang isang babae na araw-araw ay nakikita ang mga pasyente, araw-araw ay matatag at propesyonal, araw-araw ay hindi humahayag ng sariling damdamin dahil kailangan ng mga pasyente ng lakas. Sa sandaling iyon, naluha siya. Nang para sa kanyang ina. At sa Sydney, si Dennis ay nasa kanyang restaurant, nakaupo sa likod, sa opisina niya, nakatingin sa isang papel na hawak niya ng maingat. Isang larawan. Litrato ng isang bahay. Hindi siya personally nagpunta, nagpakiusap siya sa isang lumang kaibigan sa malolos na pumunta at kumuha ng litrato ng kanilang lumang bahay.
Sinabi niya na check lang dahil gusto niyang makita ang kondisyon para maayos niya ang padala para sa pagpapaayos. Pero ang litrato na hawak niya ngayon ay hindi katulad ng inaasahan niya. Ang litrato ay nagpapakita ng isang barong-barong. Isang barong-barong na may tagas na bubong. May bulok na dingding. May sira-sirang pintuan. May balbas na damo sa paligid. At sa harapan ng barong-barong na iyon, nakaupo sa isang lumang upuan, nakatingin sa kalye, ang isang matandang babae. Ang kanyang nanay. Ang kanyang nanay na 72 taon na. Ang kanyang nanay na mag-isa. Ang kanyang nanay na, at dito biglang kumibot ang puso ni Dennis, ang kanyang nanay na nagmumukhang maliit. Napakaliit. Parang isang malinis na butil ng buhangin sa gitna ng isang malawak na disyerto. Ang kamay ni Dennis ay nanginig habang hawak ang litrato. Isang tanong lamang ang pumasok sa kanyang isipan, isang tanong na simpleng-simple, pero sa sandaling iyon ay parang mabigat na bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Gaano katagal na siyang ganyan? At hindi niya alam ang sagot. Iyon ang pinakamasakit na parte. Hindi niya alam ang sagot. Ilang minutong nakaupo si Dennis sa kanyang opisina, ang tanging ingay ay ang muffled na ingay ng kanyang restaurant sa labas, ang tawanan ng mga customer, ang ingay ng kusina, at sa lahat ng ingay na iyon, si Dennis ay nasa sarili niyang katahimikan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi siya tumawag sa kanyang nanay. Tumawag siya sa kanyang kuya. Isang beses lamang natunog ang telepono bago sumagot si Raymond. Dennis. Malinaw at matatag ang boses ni Raymond, tulad ng lagi. May problema? Kuya, simula ni Dennis, at nang marinig ng panganay ang tono ng boses ng kanyang bunso, iyon, ang tono na iyon na hindi nagbabago mula ng bata pa si Dennis, ang tono na nagpapahiwatig na may bagay na hindi kayang hawakan ng kanyang puso. Naramdaman ng panganay na kailangang makinig ng mabuti. Ano na, Dennis? Ano nang nangyari? May nakita ako. Sandali siyang huminto. Nagpapunta ako ng tao kay nanay. Para mag-check sa bahay. Katahimikan sa kabilang linya. At, maingat na tanong ni Raymond. Kuya. Ang boses ni Dennis ay bahagyang napalid. Ang bahay ni nanay hindi na siya bahay. Hindi sumagot si Raymond agad. Nagpadala tayo ng pera para sa pagpapaayos, mabagal na sabi ng panganay. Ilang beses na. Alam ko. Hindi pa ba niya pinagawa? Hindi. Bakit? Katahimikan muli. Iyon ang gusto ko ring malaman, kuya. Matagal na hindi nagsalita si Raymond. Naririnig ni Dennis ang hininga ng kanyang kuya, malalim, pabago-bago, ang hininga ng isang tao na sinusubukan nitong kontrolin ang isang emosyon na hindi niya basta-basta pinababayaan. Magkano ang nandoon ngayon, mahinahon na tanong ni Raymond. Wala akong ideya sa kondisyon ng loob. Ang nakita ko lang ay ang labas mula sa litrato. Nagpadala ka ng litrato? Kuya. Huminto si Dennis. I send ko sa iyo. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, at nang marinig ni Dennis ang tunog na iyon, ang tunog ng isang malalim na buntong hininga mula sa kanyang kuya, alam na niya na natanggap na ni Raymond ang litrato. Dennis. Ang boses ni Raymond ay isang bagay na hindi kayang ilarawan ng simpleng salita. Hindi siya galit. Hindi siya umiiyak. Pero sa boses na iyon ay may naroroon na matagal nang naghihintay na lumabas. Ilang taon na itong ganyan? Hindi ko alam. Paano natin hindi alam? Kuya. Paano natin hindi alam, Dennis? Bahagyang tumaas ang boses ni Raymond, at para sa isang taong madalas ay kalmado, ang bahagyang pagtaas na iyon ay katumbas ng sigaw ng iba. Ilang taon tayong nagpadala ng pera, naniniwala tayong ginagastos niya sa bahay. Ilang taon tayong nagtatawag, tinatanong kung kumusta, sinasabi niyang ayos lang siya, at tayo, naniniwala. Paano tayo hindi nakapunta? Hindi sumagot si Dennis. Dahil wala siyang masagot. At alam ni Raymond na alam ito ng kanyang bunso. Kaya huminga siya ng malalim. At bago pa makapagsalita si Dennis, sinabi na ni Raymond ang bagay na parehong nasa isipan nila. Susundan kita. Ipapaalam ko kay Ate Maricel. Uwi tayo. Hindi ito tanong. Ito ay desisyon. At sa tono ng kanyang kuya, sa tiyak, matatag, walang pag-aalangan na tono,
naramdaman ni Dennis ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na may kasamahan siya. Ang pakiramdam na hindi siya mag-iisa sa harapan ng katotohanan ito. Kailan? Tanong niya. Sa lalong madaling panahon, sagot ni Raymond. Huwag muna nating sabihin kay nanay. Bakit? Dahil kung malaman niya, hahanapin niya ang paraan para pigilan tayo. Sasabihing ayos lang siya. Sasabihing abala tayo sa trabaho. Sasabihing huwag nating aksayahin ang ating oras para sa kanya. Tumigas ang boses ni Raymond, hindi sa galit, kundi sa pagkilala sa katotohanan. Kilala mo ang ating ina, Dennis. Gagawin niya iyon. Napaluha si Dennis. Hindi niya sinabi ito sa kanyang kuya. Pero napaluha siya. Bulong niya. Gagawin niya iyon. At iyon ang simula ng lihim na balak ng tatlong magkakapatid. Isang balak na hindi ipapaalam kay Nanay Nena. Isang balak na dadating ng walang babala, tulad ng ulan sa gitna ng mainit na tanghali, biglaan, makapangyarihan at nagbabago ng lahat. 3 araw matapos ang tawag na iyon, tinawagan ni Raymond si Maricel. At nang marinig ni Maricel ang buong kwento, nang makita niya ang litrato na ipinasa ni Raymond sa kanilang chat, ang litrato ng barong-barong, ang litrato ng kanilang ina na nakaupo sa lumang upuan, nakaharap sa kalye na tila naghihintay. Hindi siya nagsalita ng ilang sandali. Hindi siya nagsalita. Pero narinig ni Raymond ang kanyang iyak. Mahinahon. Puno ng hiya. Puno ng pagkagulat sa sarili, pagkagulat dahil hindi niya inaasahan na maiyak siya ng ganoon, hindi niya inaasahang mararamdaman niya ang ganitong bigat. Maricel, maingat na sabi ni Raymond. Alam ko, sagot ng kanyang kapatid. Boses na basa na. Alam ko na ang sasabihin mo. At sasama ako. Hindi mo na kailangang kumbinsihin pa ako, kuya. Hindi ko sinasabi na. Sasama ako, Raymond. Matatag ngayon. Kahit anong mangyari sa trabaho ko. Sasama ako. At iyon ang sagot na kailangan ng panganay. Nagsimulang mag-ayos ng tiket ang tatlong magkakapatid. Nagsimulang magkoordinasyon ng tahimik sa pamamagitan ng chat nila, sa pamamagitan ng mga tawag na ginagawa nila nang hindi nakikita ni nanay. Nagsimulang mag-aayos ng lahat, ng tiket, ng hotel, ng mga bagay na dadalhin, at sa loob ng 2 linggo, na para sa kanila ay parang 2 taon ang haba, naabot na nila ang araw na pinakahintay nila. Isang katotohanan. Ang araw ng kanilang pagbabalik. At si Nena, ang aming si Nena, ay wala ni Katiting na alam. Sa umaga ng araw na iyon, isang Miyerkules, maaliwalas ang langit sa Malolos, ang uri ng umaga na parang sinasabi ng kalikasan na magandang bagay ang darating, si Nena ay gumising ng maaga tulad ng dati. 72 taon na siya pero hindi siya nahihirapang gumising ng maaga. Sanay na ang kanyang katawan sa paggisingang kasabay ng manok, o sa kaso ng kanilang barangay, kasabay ng malakas na jeepney na dumadaan sa kalye. Bumangon siya. Dahan-dahan, dahil sa edad na iyon, may mga araw na ang kanyang mga buto ay nagrereklamo bago pa man maabot ng kanyang mga paa ang sahig. Ngunit gumawa siya ng paraan tulad ng lagi. Umiti sa walang dahilan, o baka mayroon dahilan, dahil ang mga taong matagal nang nanirahan sa katahimikan ay natututo ring mahanap ang saya sa pinakamaliit na bagay. Nagluto siya ng kanyang almusal. Simpleng lugaw. Umupo sa kanyang lumang upuan sa labas, ang upuang iyon, ang kanyang paboritong upuan sa buong mundo, ang upuang naroroon siya tuwing hapon, tuwing gabi, at kumain ng mag-isa, habang tinitingnan ang kalye. Maliwanag ang umaga. Maingay ang mga ibon. At si Nena ay kumain ng dahan-dahan, isa-isang subo, habang ang kanyang isipan ay naglalakbay, tulad ng lagi, sa malalayong lugar kung saan naroroon ang kanyang mga anak. Nag-iisip siya kung anong oras na sa Dubai. Bago pa man siya makumpleto ang kanyang tanong sa sarili, naalala niya na 2 oras na nauuna ang Dubai kumpara sa Pilipinas. Maaga pa rin doon. Baka natutulog pa si Raymond, o baka hindi, dahil si Raymond ay hindi rin mahimbing matulog mula pa noong bata siya. Palagi itong gising bago pa man sumikat ang araw, palagi itong may ginagawa, palaging may inaayos, palaging may pinaplano. Mana sa kanya iyon, palagi niyang sinasabi sa sarili. Mana kay Carding ang lakas ng katawan, mana naman sa akin ang hindi mapakali ang isipan. Ngumiti si Nena sa alaala. Pagkatapos naalala niya si Maricel.
Canada, Toronto, 9 oras na naiba ang oras. Magtatanghali pa lamang doon o hapon marahil. Nasa trabaho si Maricel. Lagi siyang nasa trabaho. Minsan ay itinatanong ni Nena sa sarili kung nakakarating ba ang kanyang anak na babae sa kanyang sariling hapagkainan, kung nakakaupo ba ito ng maayos, kumakain ng maayos, nagpapahinga ng maayos. Dahil ang alam ni Nena, ang mga nurse ay madalas na pinakamahirap na alagaan ang sarili nila dahil abala sila sa pag-aalaga ng iba. At si Dennis. Australia, Sydney, 2 oras na nauna ang Sydney. Gising na si Dennis. Baka nasa kusinang niya na ang kanyang restaurant. Kaya naman palagi siyang nagtatawag sa gabi dahil sa umaga ay abala na siya sa kanyang negosyo. Maalala ni Nena ang boses ni Dennis nang siya ay bata pa. Ang boses ng isang batang palaging nagtatanong, palaging gustong matuto, palaging humahanga sa kahit anong bagay na bago. Iyon ang isa sa mga bagay na hindi nagbago kahit lumaki na si Dennis. Kahit nasa tawag na sila, maririnig mo pa rin ang paghanga sa boses niya tuwing nagkukwento ng mga bagong natutunan. Inilagay ni Nena ang kanyang mangkok sa tabi niya. Huminga ng malalim. Ang hangin ng umaga sa Malolos ay malamig pa. Ang uri ng kalamigan na nagtutulak sa iyo na ibuka ang iyong mga pang-aabang at lumagok ng hangin ng buong puso. Ginawa niya ito. Isinara niya ang kanyang mga mata. At sa loob ng ilang segundo, wala siyang inisip, walang mga anak, walang barong-barong, walang kahirapan, walang pag-aalala, mayroon lamang siyang hangin, at ang malamig na umaga, at ang pakiramdam na buhay siya. Buhay pa siya. At sa edad na 72, hindi basta-basta ang pakiramdam na iyon. Binuksan niya ang kanyang mga mata. At sinimulan ang kanyang araw. Mayroon siyang rutina, ang mga matatanda ay laging may rutina, dahil ang rutina ay nagbibigay ng balangkas sa mga araw na kung hindi ay magiging napakalaki at napakawalang silbi para harapin ng mag-isa. Ang rutina ni Nena ay ganito, almusal, pagdidilig ng kanyang maliit na halaman sa tabi ng bahay, 3 paso lang, kamatis at kangkong at isang maliit na sampagita na binili niya sa palengke ilang taon na ang nakaraan. Pagkatapos ay maglalakad siya ng kaunti sa barangay, bibisita sa iilang nakakilala sa kanya, bababa sa palengke kung may kailangan siyang bilhin at pagkatapos ay uwi. Ganoon araw-araw. Simple. Puno ng katahimikan. Pero sa katahimikang iyon may dignidad. Dahil si Nena ay isang babaeng may dignidad. Kahit anong sabihin ng mundo sa kanya, kahit anong pagsubok ang dumating, palagi siyang nakatayo. Hindi niya pinayagan ang kanyang sarili na maging biktima ng kanyang mga pangyayari. Hindi niya pinayagan ang sarili na magreklamo ng walang humpay, na umiyak sa harap ng mga tao, na magpakita ng kahinaan sa lugar na hindi dapat. Ang luha ni Nena ay para sa gabi lamang. Para sa dilim ng kanyang silid, sa katahimikan ng kanyang higaan, sa mga oras na wala nang makakarinig at wala nang makakakita. Doon lamang niya pinababayaan ang sarili niyang maramdaman ang bigat ng lahat. At pagkatapos, tuwing umaga, gumigising siya at mumingiti muli. Ganoon ang buhay ng aming si Nena. Ganoon ang buhay ng isang ina na natutunan ng mabuhay para sa iba. Ngayon, habang nagpapatuloy ang umaga ng Miyerkuling iyon, hindi alam ni Nena na sa loob ng ilang oras, 3 eroplano ang palapit sa Pilipinas. 3 eroplano mula sa 3 magkaibang sulok ng mundo. At sa bawat isa sa mga eroplano na iyon, isang tao ang nakaupo, nakatitigan sa bintana, o natulog, o gising na may malalim na iniisip, at ang lahat ng iniisip ng 3 taong iyon ay isa lamang. Ang kanilang ina. Si Raymond ay nasa eroplano mula Dubai. Nakaupo siya sa business class, dahil kaya na niya ngayon, dahil matagal na ang panahon ng pag-upo sa economy na may tuhod na nakadikit sa upuan sa harap, ngunit hindi niya nararamdaman ang kaginhawaan ng kanyang upuan. Hawak niya ang kanyang alak, isang baso ng red wine na hindi niya naiinom, at tinitingnan niya ang ulap sa labas ng bintana. Iniisip niya ang kanyang ina. At iniisip niya ang lahat ng taon na lumipas. 15 taon. 15 taon mula nang huli siyang nakapersonal na makita ang kanyang ina. Hindi ito katamaran, o hindi iyon ang sinasabi niya sa sarili. Inilagay ni Raymond ang kanyang baso ng alak sa tray. Hindi niya ito ininom. Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa upuan at isinara ang kanyang mga mata. At para sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagdasal si Raymond Villanueva.
Hindi ito elaborate na panalangin. Hindi ito mahabang litanya ng mga salita. Isang linya lamang ito, isang linya na puno ng lahat ng kanyang pagsisisi, ng lahat ng kanyang pagmamahal, ng lahat ng kanyang takot na baka huli na, baka masyadong matagal na ang lumipas, baka hindi na mababago ang lahat. Patawarin mo ako, Panginoon. At pakiusap, huwag nang payagan pang lumipas ang mas maraming panahon. Sa kabilang eroplano, ang flight mula Toronto, si Maricel naman ay hindi natutulog. Dalang-dala niya ang isang bag na puno ng mga gamot, mga bitamina, mga supplement, mga bagay na inirekomenda ng kanyang mga doktor na kaibigan para sa mga matatanda. At sa kanyang kandungan ay isang notepad kung saan isinulat niya ang mga tanong na gusto niyang itanong sa kanyang ina, mga bagay na gusto niyang malaman, mga bagay na gusto niyang sabihin. Pero pagkatapos ng 10 minuto ng pagsusulat, isinara niya ang notepad. Dahil napagtanto niya na ang mga tanong na isinulat niya ay hindi kailangan ng mga sagot, kailangan nila ng presensya. At ang mga bagay na gusto niyang sabihin ay hindi kailangang isulat, kailangan lamang nilang sabihin ng harap-harapan sa panahon na handa na ang puso. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang mga litrato. Naghahanap siya ng larawan ng kanyang ina. Nakahanap siya ng isang litratong kinuha niya sa isang video call ilang taon na ang nakaraan, screenshot ng mukha ni Nanay Nena sa screen. Hindi maganda ang resolution. Pixelated. Pero naroon ang mukha, ang mga mata, ang ngiti, ang paligid ng buhok na maputi na noon pa, at sa litratong iyon, ang kanyang ina ay nakatingin diretsong sa kamera, parang nakatingin diretsong sa kanya. Pinisili Maricel ang kanyang labi. Nanay, bulong niya sa litrato. Walang marinig. Wala namang maririnig, ito ay isang litrato sa isang screen ng telepono, sa loob ng isang eroplano sa gitna ng ulap. Pero nagsalita pa rin si Maricel, dahil ang mga nagmamahal ay nagsasalita, kahit na alam nilang walang makakarinig. Hintayin mo kami. Nandoon na kami. At sa eroplano mula Sydney, si Dennis naman ay gising, hindi na siya nakatulog mula pa sa oras ng departure. Hindi ito dahil sa kapansanan sa pagtulog. Hindi ito dahil maingay ang eroplano. Ito ay dahil sa bawat oras na lumilipas, mas lalapit siya sa isang sandali na hindi niya alam kung paano haharapin. Ang pagharap sa kanyang ina. Ang pagtingin sa kanyang ina ng direkta sa mata. At ang pagtanggap na sa loob ng lahat ng taong iyon na nag-alala sila para sa kanya, na nagpadala ng pera, na naniniwala silang inaalagaan nila siya, ang katotohanan ay ang kabaligtaran ang nangyayari, ang kanilang ina ay ang umaalagaan sa lahat, ang nagbibigay sa lahat, at siya mismo ay walang inaatupag na sarili. Naaalala ni Dennis ang bawat tawag na ginawa niya sa kanyang ina sa loob ng 6 na taon. Sa bawat tawag, nagtanong siya kung kumusta. Sa bawat tawag, sumagot ang kanyang ina ng iayos lang. At sa bawat tawag, nagtanong siya ng isa pang tanong, o nagkwento ng kanyang sariling buhay. At ang iayos lang ng kanyang ina ay naiwan na sa ere, hindi na pinursige, hindi na pinalalim, hindi na sinuri. Dahil mas madali ang maniwala. Mas madali ang tanggapin ang iayos lang kaysa hukayin kung ano ang nakatago sa likod nito. At si Dennis, ang pinakamaramdamin sa tatlo, ang pinakamahal ng ina, ay naging pinakamahusay sa pananatili sa ibabaw, sa hindi pag-abot sa mas malalim na katotohanan. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. At sa eroplano, nang wala ni isang tao sa paligid niya ang nagtatanong, nang walang kailangang ipaliwanag, nang walang kailangang ipagod ang sarili, umiyak si Dennis Villanueva ng buong puso. Hindi maingay na pag-iyak. Tahimik. Puno. Ang uri ng pag-iyak na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng isang tao, hindi lang sa mata, hindi lang sa lalamunan, kundi sa lugar na hindi mo masabi kung nasaan, ang lugar na kung saan naninirahan ang lahat ng bagay na pinakatotoo sa iyo. Umiiyak siya para sa kanyang ina. Umiiyak siya para sa lahat ng taon na lumipas na hindi niya naibabalik. Umiiyak siya para sa litratong iyon, ang litrato ng isang matandang babae sa harap ng isang barong-barong, nakatingin sa kalye, naghihintay, na hindi niya maalis sa kanyang isipan kahit gaano niya subukang iwan. At umiiyak siya para sa isang katanungang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Gaano katagal na siyang naghihintay? Habang nagaganap ang lahat ng ito sa ere, sa lupa naman, sa Malolos, sa kanilang barangay, si Nena ay nagpatuloy sa kanyang araw. Nagdilig ng halaman. Naglakad sa barangay. Bumili ng kaunting bigas at isdang tuyo sa palengke.
Nakipagkwentuhan ng kaunti sa tindera na si Aling Faye, isang matandang babae ring katulad niya, biyuda rin, mga 2 taon na nakababa sa kanya, at nagpalit sila ng ilang salita tungkol sa panahon. Tungkol sa presyo ng gulay na lalo na namang tumataas, tungkol sa isang kapitbahay na nagkasakit. Kumusta naman ang mga anak mo, Nena? Tanong ni Aling Faye habang binibilang ang sukli. Ngumiti si Nena. Ayos naman sila, sagot niya. Abala sa trabaho nila. Matagal ka na siguro, hindi nakikita ng mga anak mo, no? Wala sa loob na sabi ni Aling Faye. Walang masamang intensyon, simpleng katanungan, ang uri ng katanungan na natural sa bibig ng mga matatanda. Ngumiti pa rin si Nena. Matagal na nga, simple niyang sagot. Hindi siya nagdagdag ng salita. Hindi niya sinabi ang totoong numero ng taon, 15 taon para kay Raymond, 10 taon para kay Maricel, 6 na taon para kay Dennis. Hindi niya ibinuhos ang lahat ng bagay na nararamdaman niya sa tanong na iyon. Kinuha niya ang kanyang bigas at isda. Nagpaalam kay Aling Faye. At lumakad pa uwi. Sa daan, may dumaan na bata, isang batang lalaki, siguro 7 taon, naglalaro ng basketball sa kalye. Nang makita nito si Nena, tumigil ito. Lola Nena, masayang sigaw ng bata. Nagliwanag ang mukha ni Nena. Ay, si Bong. Tawag niya sa bata. Ito ang anak ng isa sa mga pamilya sa kanilang barangay, ang pamilya ni Boy Santos, na nakakatanda si Nena mula pa noong bata pa siya. Palagi siyang nagbibigay ng merienda kay Bong tuwing may natatira siyang tinapay o kanin. Tumakbo ang bata patungo sa kanya. Lola Nena, mayroon po ba kayong merienda? Tumawa si Nena. Malalim, totoong tawa. Wala akong dala ngayon, iho, sabi niya. Pero pasok ka mamaya sa aming bahay, may lutuin akong kaunting lugaw. Nagliwanag ang mukha ng bata. Talaga po, Lola? Talaga. At tumakbo na naman ang bata pabalik sa kanyang laro, masaya, walang iniisip na maliban sa kanyang basketball at sa pangako ng lugaw mamaya. Tiningnan siya ni Nena ng matagal. Iniisip ang kanyang mga anak ng ganyang edad. Si Raymond na seryoso, kahit bata pa, laging may hawak na libro, laging nagtatanong ng mga tanong na parang hindi namumula sa isang bata. Si Maricel na palaging may kanta, kahit hindi alam ang titik, ginagawa na lang nito ang kanyang sariling bersyon. At si Dennis, ang kanyang bunso, na palaging sumusundan sa kanya kahit saan, palaging nakakapit sa kanyang saya, palaging nagtatanong ng kinanay, saan tayo pupunta? Nanay, ano nang gagawin natin? Nanay, nandoon ka pa ba? Nandoon ka pa ba? Napangiti si Nena sa alaala ng tanong na iyon. Nandoon ka pa ba, nanay? Nandito pa naman ako, anak, bulong niya sa hangin, sa walang sinuman, sa lahat ng nasa kanyang puso. Nandito pa naman. At nagpatuloy siyang maglakad pa uwi. Huminto ang orasan sa tanghali. Kumain si Nena ng kanyang simpleng tanghalian, ang biniling isda, ang bagong saing na bigas, at isang basong tubig. Kumain siyang mag-isa sa kanyang mesa, ang lumang mesa na kahoy, na may mga galos at tanda ng panahon, ngunit buo pa rin, tulad niya, at habang kumakain, tahimik ang kanyang paligid. Tahimik na tahimik. Ang uri ng katahimikang mayroon lamang sa mga bahay na halos walang naninirahan, ang katahimikang mailalim, may bigat, ang katahimikang hindi ka basta-basta makapagpanggap na hindi mo naririnig. Pagkatapos kumain, naghugas siya ng kanyang plato. Umupo muli sa labas. Tumingin sa kalye. Ang araw ay nasa kalagitnaan na ng langit, maliwanag, mainit, ang uri ng tanghaling may gawi sa Bulacan na parang sinasabi ng araw na, nandito ako, hindi ko kayo lilimutan. Pinagmasdan ni Nena ang kalye, ang mga bata na naglalaro, ang mga motorista na dumadaan, ang isang aso na natutulog sa tabi ng daan. Normal na tanghali. Katulad ng lahat ng iba pang tanghali. Walang kahina-hinala. At pagkatapos, sa kalagitnaan ng isang ordinaryong sandali, habang nakatingin ang aming si Nena sa kalye na iyon na milyon-milyong beses na niyang pinagmasdan, may lumapit na 3 sasakyan sa kanilang kalsada. 3 sasakyan. Hindi karaniwan sa kanilang barangay ang ganoon, isang sasakyan niya ay sapat na para mapansin ng mga kapitbahay. 3 ang bumarado sa hanay sa dulo ng kanilang kalye, malalaking AV, bagong modelo, may air conditioner na halatang gumagana. Napatitig si Nena. Paminsan-minsan ay may dumadating na ganong mga sasakyan sa barangay, mga bisita ng ibang tao,
mga kamag-anak mula sa lungsod, mga opisyal paminsan-minsan. Hindi niya agad iniisip na may kaugnayan ito sa kanya. Pero hindi niya mapigilan ang mata niya mula sa mga sasakyan. May napakalakas na bakit sa kanyang puso. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng unang sasakyan. At lumabas ang isang lalaki. Matangkad. Matipuno. May manipis na balbas. Nakasimpleng damit, maong at puting polo shirt, pero ang suot niya ay nagpapakita ng isang katawang pinalaki ng maayos na buhay. Nakatayo siya sa tabi ng sasakyan, nakatingin sa direksyon ng kanilang bahay. Nakatayo siya sa direksyon ng kanilang bahay. Nanatiling nakatayo. At sa loob ng isang segundo na parang isang taon ang haba, ang kanyang mata at ang mata ni Nena ay nagtagpo. Nag-alinlangan ang puso ni Nena. Hindi ito possible. Hindi ito maaaring mangyari ngayon, sa ordinaryong Miyerkuling ito, nang walang babala, walang paghahanda, walang anumang senyales na ito ang araw. Pero ang katawan niya, ang katawang nagsilang sa lalaking iyon, ang katawang nagtaglay at nagpalaki at nagmahal sa lalaking iyon, ang katawan niya ay nakakilala. Bago pa man tumalon ang kanyang utak sa konklusyon, nakakilala na ang kanyang puso. Raymond, bulong ni Nena. Hindi ito marinig ng lalaki. Malayo pa rin siya. Pero parang narinig, dahil sa sandaling iyon, nagsimulang lumakad ang lalaki papatungo sa kanya. Unti-unti. Dahan-dahan. At habang lumalapit, mas lalo na siyang naging totoo, hindi na screen ng telepono, hindi na larawan sa isang litrato, totoong tao, totoong lalaki, totoong panganay niya na 15 taon na niyang hindi nakikita. Bumukas ang pinto ng ikalawang sasakyan. Isang babae ang lumabas. Malagong buhok. Mapayapang mukha. Nakakardigan, baka sanay sa malamig na panahon, isinip ni Nena ng walang dahilan. Dahil ang isipan niya ay naghahanap ng mga ordinaryong bagay para hawakan, habang nagsisimulang gumuho ang lahat ng pinigilan niyang damdamin sa loob ng maraming taon. Maricel. Ang kanyang anak na babae. Ang kanyang Maricel. At mula sa ikatlong sasakyan, ang pinakahuli, ang pinakabata, lumabas ang isang lalaki na mas maliit sa dalawa. Ngunit ang ngiti niya, kahit malayo pa, kahit hindi pa niya makita ng malinaw, ang ngiti niya ay kakilala-kilala. Dennis. Ang kanyang bunso. Ang lahat ng nanatiling hawak-hawak ni Nena sa loob ng maraming taon, ang lahat ng kalungkutan sa gabi, ang lahat ng ngiti sa umaga na pinilit kahit masakit, ang lahat ng iayos lang naman ako, ang lahat ng gabi ng pag-iisa, ang lahat ng tanghali ng katahimikan, ang lahat ng hapon ng paghihintay sa upuang iyon na nakaharap sa kalye, ang lahat ng iyon ay biglang naging isang bagay lamang sa dibdib niya. Isang malakas na pag-iyak na hindi niya mapigilan. Naramdaman ni Nena ang kanyang mga tuhod na humina. Naramdaman niya ang kanyang paningin na lumabo. Naramdaman niya ang hangin ng malolos na naging mas malamig, o marahil ang init na naramdaman niya ay ang init ng mga luha na dumaragos sa kanyang pisngi. Nanay! Malakas na tinig ni Raymond, at sa tinig na iyon ay lahat, 15 taon ng pagkukubli, ng pagiging matatag, ng pagiging matagumpay, ng pagiging lalaking hindi umiiyak, lahat ay naroroon sa isa lang na salitang iyon. Sinimulan niyang tumakbo. Tumakbo si Raymond Villanueva, ang seryosong Raymond, ang kalmadong Raymond, ang Raymond na hindi nagpapakita ng emosyon, patungo sa kanyang ina. At si Nena, ang aming Nena, ang matandang Nena, ang Nena na may mahinang tuhod at maputing buhok, at 72 taon ng buhay sa kanyang mga balikat, ay nagsimulang lumakad papatungo sa kanyang anak. Naglakad. Hindi siya tumakbo, hindi na kaya ng kanyang mga binti. Pero ang bawat hakbang na ginawa niya ay puno ng lahat ng bagay na hindi niya kailanman nagawa pang ipahayag ng maayos, ang pagmamahal, ang pangulila, ang pasasalamat, ang mga luha ng gabi, ang mga ngiti ng umaga. Ang bawat panalangin na binulong niya sa Diyos para sa kanyang mga anak. Bawat hakbang. Puno. At nang magtagpo sila sa kalagitnaan ng kalye, nang maramdaman ni Nena ang malakas na mga braso ni Raymond na pumalibot sa kanya, nang marinig niya ang boses ng kanyang panganay na nag-iiyak ng tunay, nang maramdaman niya ang bigat ng katawang iyon na noon ay sanggol niya, na noon ay bata niyang dinalang natutulog sa kanyang bisig, sa sandaling iyon, ang lahat ng taon ay bumalik. Hindi sa anyo ng sakit. Sa anyo ng pagpapalaya. Raymond, ulit niyang sabi, ngunit hindi na ito bulong.
Ito ay pangalan na sinabi ng isang inang natagpuan na ang bahagi ng sarili na matagal nang nawawala. Raymond. Nanay, nandito na ako, napakababang sabi ng panganay sa kanyang tainga. Nandito na ako. Pasensya na. Pasensya na po. At bago pa man makasagot si Nena, naramdaman niya ang isa pang pares ng mga kamay, malambot, pamilyar, ang kamay na kahit na matagal na ay kilala pa rin ng kanyang balat. Maricel. Niyakap ng kanyang anak na babae ang kanyang likod. Nanay, boses ni Maricel, boses na basa sa luha, boses na sinusubukang maging matatag pero nabibigo. Nanay, andito na po kami. At pagkatapos, mula sa likod, mula sa isang direksyon na kinaroroonan ng pinakabatang anak, naramdaman ni Nena ang pagdagdag ng ikatlong pares ng mga braso. Si Dennis. Na hindi nagsalita. Naniyakap lamang ang kanyang ina, niyakap ng walang salita, niyakap ng buong puso, niyakap na para bang sinasabi ng buong katawan niya ang lahat ng bagay na hindi maipahayag ng wika. At sa gitna ng kalye ng kanilang barangay sa Malolos, Bulacan, sa harap ng mga kapitbahay na natitingala, sa harap ng mga batang natigil ang laro, sa harap ng mundo na nagpapatuloy ng sarili nitong agos, isang pamilya ang nagbalik sa isa't isa. 4 na tao. Isang yakap. Matagal-tagal na katahimikan na puno ng lahat ng salitang hindi na kailangan pang sabihin. Ngunit ang katahimikan ay hindi magtatagal. Dahil ang katotohanang nagdala sa 3 anak na iyon pabalik sa Malolos, ay naghihintay. Naghihintay na harapin. Naghihintay na pag-usapan. Naghihintay na maunawaan. At sa pagitan ng yakap at ng katotohanang iyon, may isang mahabang landas na kailangang lakbayin ng pamilyang Villanueva. Landas na puno ng mga tanong, ng mga sagot, ng mga paliwanag, ng mga luha na hindi pa nailalabas, ng mga salitang matagal nang naghihintay sa tamang sandali. Ang sandaling iyon ay ngayon na. Nang dahan-dahang nahiwalay ang yakap, nang unti-unting nakarating ang katotohanan sa mga mata ng 3 magkakapatid, ang katotohanan ng harapan, ng malapitan, ng tunay na kondisyon ng bahay ng kanilang ina, nagbago ang hangin. Si Raymond ang unang nakita ng malinaw. Pagkatapos ng yakap, humakbang siya paatras ng kaunti at tumingin sa bahay. Sa totoong bahay. Hindi sa litrato. Hindi sa screen ng telepono. Sa aktwal, totoo, nakatayong bahay na iyon o ang natitira nito. Ang mga mata ni Raymond ay dahan-dahang nagsimulang basahin ang bawat detalye, ang bubong na may mga butas na tinapal ng yero at plastik, ang dingding na may mga bitak na puno na ng damo, ang pintuan na halos hindi na nakakapit sa sariling bisagra. Ang sahig na halata pang bulok kahit mula sa labas, ang mga bintanang wala ng salamin at pinalitan ng manipis na trapal. Isang barong-barong. Katunayan, mas malala pa sa litrato. Dahil ang litrato ay walang amoy, walang ingay, walang atmosfera. Ngunit ang totoong bagay, ang nakatayong barong-barong na ito, ay nagtataglay ng lahat ng iyon. Ang amoy ng luma at basa. Ang ingay ng yero na gumagalaw sa hangin. Ang atmosfera ng isang lugar na matagal nang hindi inangkupan ng sapat na pag-aalaga. Napapikit si Raymond. Nanay, mahinahon, pinipigilan ang sarili, pinipigilan ang emosyon na gusto niyang palabasin sa paraang hindi makakasakit sa kanyang ina. Gaano katagal nang ganito ang bahay? Nag-alinlangan si Nena. At sa pag-aalinlangan na iyon, sa maikling sandaling iyon, bago sumagot, nakita ng 3 magkakapatid ang sagot bago pa man ito binigkas ng kanilang ina. Hindi naman ganoon kalaala, sabi ni Nena. Mahinahon. Walang pagkukunwari pero walang dramatismo rin. Katotohanan lamang, simpleng katotohanan, sinabi sa paraan ng isang babaeng sanay ng harapin ang katotohanan ng nag-iisa. Matagal na rin. Hindi ko na matandaan kung kailan nagsimula ang pagkasira. Ang pera na pinadala namin para sa pagpapaayos, mabagal na sabi ni Maricel, hindi ito akusasyon, ito ay tanong na sinisikap maging maingat. Saan po napunta, nanay? Tumitig si Nena sa kanyang anak na babae. At mumiti. Hindi ito isang ngiti ng kahihiyan. Hindi ito isang ngiti ng pagtatago. Ito ay isang ngiti ng isang taong handa nang magsabi ng katotohanan, katotohanang matagal na niyang dinadala, at ngayon ay pakiramdam niya ay oras na para ilagay sa tapat ng mga taong may karapatang malaman. Halina kayo sa loob, simpleng sabi niya. At lumakad siya papasok sa barong-barong. Sumunod ang 3 magkakapatid. At nang pumasok sila,
nang tumapak sila sa sahig na gumagalaw ng kaunti sa ilalim ng kanilang paa. Nang makita nila ang loob ng bahay na pinakina ng panahon, ngunit puno pa rin ng mga pamilyar na bagay. Ang lumang larawan sa dingding, ang lumang mesa, ang lumang upuan, ang kumot na pinatagpi-tagpi na, nang makita nila ang buhay na ginagawa ng kanilang ina sa loob ng barong-barong na iyon. Naramdaman ng tatlong magkakapatid ang isang bagay na mahirap ipaliwanag. Hiya. Hindi ang hiya ng kahihiyan. Ang hiya ng pagkilala, ang pagkilalang habang ang buhay nila ay puno ng kasaganaan, habang sila ay natutulog sa malambot na higaan at kumakain sa maayos na hapagkainan at nagsusuot ng mga damit na perpekto para sa kanilang mga okasyon. Ang kanilang ina ay dito. Dito sa barong-barong. Mag-isa. Umupo si Nena sa kanyang lumang upuan. Umupo ang tatlong magkakapatid sa iba't ibang parte ng maliit na espasyo, ang ilan sa sahig, ang ilan sa isang lumang bangketa, at sa gayon ay sila ay muling nagiging isang pamilya sa iisang silid, pagkatapos ng napakatagal na panahon. Nagsimulang magsalita si Nena. At sa katahimikang iyon, sa katahimikang puno ng lahat ng hindi sinabi at lahat ng nararamdaman, sinimulan ni Nena ang kanyang kwento. Noong unang padala ninyo ng pera para sa bahay, mahinahon niyang simula, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga mata ay nakadiretso sa kanyang mga anak, hindi umiiwas, hindi nagtatago. May bata sa barangay na nagkasakit. 10 taong gulang. Anak ni Malu, kilala ninyo si Malu, yung dating kapitbahay natin sa kanto. Wala na siyang ibang malapitan. At nakita ko ang bata sa ospital, nakatanaw lang siya sa kisame, natatakot, nagtataka kung bakit ganoon ang buhay sa edad na iyon. Huminga si Nena. Nakita ko kayo. Tahimik ang tatlong magkakapatid. Nakita ko si Raymond na mailagnat dati, wala tayong pambili ng gamot. Nakita ko si Maricel na umiiyak sa gabi dahil gutom. Nakita ko si Dennis na nagtanong sa akin kung kailan mawawala ang hirap. Bahagyang nanginig ang boses ni Nena, hindi sa kahinaan, kundi sa timbang ng alaala. At hindi ko kayang lumayo. Hindi ko kayang sabihing wala akong magagawa. Lumunok si Raymond. Napapikit si Maricel. Ibinaba ni Dennis ang kanyang ulo. Kaya ginastos ko ang pera sa bata, patuloy ni Nena. At pagkatapos may isa pa. At isa pa. Hindi sila humingi sa akin, ako ang nagbibigay. Dahil iyon ang tanging paraan na alam ko ng mabuhay, ang magbigay. Nang maagang-maagang nawala ang tatay ninyo, iyon ang nagturo sa akin ng buhay. Ang magbigay kahit wala kang matitira. Dahil kung nagbibigay ka, hindi ka nag-iisa. Napaluha na si Maricel. Hindi niya pinigilan. Nanay, boses ni Maricel na puno ng hapdi. Bakit hindi ninyo sinabi sa amin? Bakit hindi kayo nagsabi na kailangan na ng bahay, na kailangan ninyo ng tulong? Dahil abala kayo, simple at walang sama ng loob na sagot ni Nena. Walang sumbat. Walang pait. Abala kayo sa inyong buhay. Sa inyong trabaho. Sa inyong mga tagumpay. At proud na proud ako sa inyo. Bawat tagumpay ninyo ay tagumpay ko rin, iyon ang nararamdaman ko. Kaya paano ko sasabihing may problema ako rito? Para lang magdagdag ng pasanin sa inyo. Hindi pasanin ang nanay namin, mariing sabi ni Dennis, at sa boses niya ay lahat, ang lahat ng luha niya sa eroplano, ang lahat ng katanungang hindi niya nasagot sa sarili, naroroon lahat. Hindi kayo pasanin. Hindi kayo problema. Kayo ang dahilan kung bakit kami nagsisikap. Kayo ang pinagtitiyagaan namin. Tumingin si Nena sa kanyang bunso. At sa mga mata ni Dennis ay nakita niya ang batang noon ay nakakapit sa kanyang saya sa paliparan. Ang batang nagtatanong ng nandoon ka pa ba? Ang batang hindi umiyak sa harap ng iba kundi kay nanailang, palagi kay nanailang. Alam ko, anak, malambot na sabi ni Nena. Alam ko iyon. Pero hindi mo kami pinayagan na maging presente, dahan-dahang sabi ni Raymond, at sa boses ng panganay, may kakaibang tono, ang tono ng isang lalaking tumatanggap ng katotohanan na matagal na niyang tinatakbuhan. Hindi mo kami pinayagan na maging mga anak mo, hindi lang sa pera, kundi sa totoo. Pinayagan mo kaming magpadala ng pera at naniniwala kaming sapat na iyon. At kami naman ay pumayag sa paniniwalang iyon. Dahil mas madali para sa aming lahat. Napatigil si Nena. Hindi niya inaasahan ang ganitong katapatan mula sa kanyang panganay.
Tumingin siya kay Raymond ng matagal. Ang lalaking ito, ang panganay niyang anak, na kahit noon pa man ay hindi madaling aminin ang mga bagay na mahirap aminin. Mahinahon na sabi ni Nena. Mas madali para sa ating lahat. At sa dalawang salitang iyon, sa simpleng TE na iyon, nabasag ang huling pader na nakatayo sa pagitan ng ina at ng kanyang mga anak. Nabasag hindi sa galit, hindi sa drama, kundi sa katotohanan. Sa simpleng, tahimik, malalim na katotohanan ng isang pamilyang matagal nang nagnanasa ng ganoong sandali ng katapatan. Umiyak si Dennis ng walang pigil. Pasensya na po, nanay, boses ng bunso, boses ng bata, boses ng lalaking mahal ang kanyang ina, boses ng isang taong handa nang harapin ang lahat ng hindi niya kayang harapin noon. Pasensya na po. Hindi na maulit. Hindi na kaming hihiwalay sa ganyang matagal. Hindi na. Lumapit si Nena sa kanyang bunso. Iniabot ang kanyang kamay, ang lumang kamay, ang kamay na may mga ugat at tanda ng panahon, at hinawakan ang pisngi ni Dennis. Tulad ng ginagawa niya noon nang bata pa ito. Doon pa rin nakita ng kanyang ina ang lahat ng kailangan niyang makita. Hindi kita sinisisi, Dennis, bulong niya. Hindi ko kayo sinisisi. Kayo ay pinalaki ko para sa mundo at ginawa ninyo ang sinabi ko. Pumunta kayo sa mundo. Naging matagumpay kayo. Nandyan ang inyong pagpapahalaga sa aking pagsasakripisyo. Lumipat ang kanyang tingin sa tatlo, si Raymond, si Maricel, si Dennis, isa-isa, matagal, puno. Ang tanging bagay na hindi ko inaasahan ay na ang mundo pala ay makakalayo sa inyo, hindi lang sa espasyo, kundi sa oras din. At bago ko pa man napansin, maraming taon na ang lumipas. Hindi na maulit, nanay, matatag na sabi ni Raymond. Narito na kami. At dito muna kami, lahat kami, hanggang hindi namin natitiyak na ayos ka na. Ayos ang lahat. Ang bahay ay ipapaayos namin, dagdag ni Maricel, nagpupunas ng luha. O kung kailangan, bago na. Ano man ang gusto mo, nanay. Ano man ang kailangan mo. Hindi ko kailangan ng bagong bahay, sabi ni Nena. Nagtinginan ang tatlong magkakapatid. Kailangan ko kayo, patuloy ng kanilang ina, ngayon ay may ngiti sa kanyang mukha. Ang ngiti na iyon, ang ngiting kilala ng tatlong magkakapatid mula pa sa pagkabata, ang ngiting sinasabi ng lahat ng hindi na kailangan pang sabihin. Iyan lang. Iyan ang lagi kong kailangan. Hindi pera, hindi bahay, hindi regalo. Kayo. Ang inyong oras. Ang inyong presensya. Ang inyong boses, hindi sa telepono, hindi sa screen, kundi dito. Nandito kayo. Naririnig ko kayo. Nakikita ko kayo. Iyon lang ang pinakamamahal ko sa buong mundo. Walang sumagot agad. Dahil kung minsan, ang mga salita na pinakamahalaga ay hindi nangangailangan ng sagot. Kailangan lamang nilang marinig. Kailangan lamang nilang tumalab sa puso. At sa barong-barong ng pamilya Villanueva, sa barong-barong na may tagas na bubong at bulok na sahig at mga dingding na may bitak, isang bagay na hindi mapupunit ng kahit anong bagyo ang nangyari. Nagtipon ang isang pamilya. Hindi dahil may espesyal na okasyon. Hindi dahil may birthday o pista o graduation. Nagtipon sila dahil sa wakas, narinig nila ang katotohanan. Ang katotohanang matagal nang naghihintay sa kalagitnaan ng lahat ng iayos lang naman ako, at huwag kayong mag-alala, at mag-focus na kayo sa trabaho ninyo. Ang katotohanang ang isang inang nagmamahal ay hindi nagrereklamo. Nagtitiis lang. Nagtitiis at nagmamahal at naghihintay. Palagi naghihintay. Lumipas ang hapon. Lumipas ang gabi. At sa gabi ng Miyerkuleng iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi mag-isa si Nena nang humiga siya sa kanyang higaan. Nandoon si Maricel, nakaupo sa tabi niya, hawak ang kamay niya, nagkukwento ng mga bagay na natutunan sa Toronto, nagtatawa sa maliliit na bagay, kumakanta ng kaunti ng tahimik, tulad ng dati. Tulad ng noong bata pa si Maricel at umuupo sa tabi ng ina niya tuwing gabi. Nandoon si Dennis sa sala, nagluluto sa maliit na kalan nila ng isang simpleng sopas na kanyang pinaghandaan. Ang amoy ay kumakalat sa buong barong-barong, ang ingay ng kanyang pagluluto ay nagpupuno ng espasyo. At nandoon si Raymond, sa labas, nakatayo sa harap ng bahay, tinitingnan ang kalangitan, malamang ay nag-iisip, malamang ay nagpaplano,
malamang ay tinasasan na sa kanyang isipan ang lahat ng bagay na kailangang ayusin. Lahat ng gagawin sa mga susunod na araw. Ganoon ang mga panganay. Palagi nang may plano. Palagi nang nag-aayos ng mundo para sa lahat. Ngunit bago pa man siya lumayo sa kanyang mga iniisip, bumalik si Raymond sa loob ng bahay. Umupo sa tabi ng kanyang ina. At sa pagkakataong iyon, nang walang sinumang nakatayo sa pagitan nila, nang walang telepono, walang screen, walang distansya, nagsalita si Raymond ng mga salitang hindi niya pa nasabi sa buong buhay niya. Nanay, simula niya, mababa ang boses. Itzen, malambot na sagot ng kanyang ina, nakapikit na, maligaya. Mahal ko po kayo. Napatigil ang paghinga ni Nena. Hindi dahil hindi niya alam. Hindi dahil hindi niya naramdaman ito sa loob ng lahat ng taon na iyon. Napatigil siya dahil, gaano man katagal maghintay ang isang ina, gaano man karaming beses niyang isipin na alam na niya, ang marinig pa rin ito ng harapan, mula sa boses ng kanyang anak, sa gabi ng ganitong araw, ay palaging parang unang beses. Palagi. Mahal din kita, Raymond, bulong ng kanyang ina. Mahal ko kayong tatlo. Mahal ko kayo ng higit sa anumang salita ang kaya kong sabihin. Huminga si Raymond ng malalim. At doon sa tabi ng kanyang ina, ang matipunong lalaking nagtatayo ng mga gusali sa ibang bansa, ang lalaking nagpaplano at nagkokontrol at laging kalmado, yumuko si Raymond at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina. Tulad ng bata. Tulad ng dati. Tulad ng hindi pa siya umalis. Hinawakan ni Nena ang ulo ng kanyang panganay. At dahan-dahang hinagod ang kanyang buhok, tulad ng ginagawa niya noon, ng gabi ng pahinga matapos ang isang mahabang araw, nang ang tatlong bata ay nakapaligid sa kanya at siya ay nasa gitna, at ang mundo ay maliit at mainit at kumpleto. Sa gabi ng Miyerkuleng iyon, ang mundo ay muli ng maliit. At mainit. At kumpleto. Kinabukasan, nagsimulang gumawa ang tatlong magkakapatid. Tumawag si Raymond ng mga manggagawa, pinakamabilis, pinakamaayos, para suriin ang kondisyon ng bahay. Nag-ayos si Maricel ng gamot ni Nena, dinala sa doktor, tiningnan ang kalusugan ng kanilang ina ng buo at maingat. At si Dennis, ang bunso, ang chef, ay nananatiling nasa kusina, nagpapakain sa lahat, ginagawang ordinaryo at maligaya ang bawat pagkain na sinasaluhan nila. Araw-araw. Magkakasama. At si Nena, ang aming si Nena, ang ina ng 3 milyonaryo mula sa abroad, ay hindi na umupo sa kanyang lumang upuan para tumingin sa kalye. Hindi na kailangan. Dahil ang mga taong matagal na niyang pinagmamasdan mula sa malayo, ang mga taong inaabangan niya araw-araw sa dulo ng kalye, ay nandito na. Nandito na sa kanyang tabi. At habang tinitingnan ni Nena ang tatlong mukha ng kanyang mga anak, habang naririnig niya ang kanilang tawanan, ang kanilang pagtatalo tungkol sa kung anong ulam ang mas masarap, ang kanilang mga kwento ng buhay sa ibang bansa. Naramdaman ng ating si Nena ang isang bagay na sa loob ng maraming taon ay parang nakalimutan na niya kung paano. Naramdaman niya ang kabuuan. Ang pakiramdam na kumpleto. Ang pakiramdam na kahit anong dumating pa, kahit anong bagyo, kahit anong hamon ng buhay, ay hindi siya mag-iisa. Hindi na. Hindi na kailanman. At sa isang hapon, ilang araw pagkatapos ng pagdating ng tatlong magkakapatid, muli siyang umupo sa kanyang lumang upuan sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siya. Sa kanyang kaliwa, si Raymond, nakasubsob sa kanyang laptop, nagtatrabaho, ngunit paminsan-minsan ay tumitingin sa kanyang ina at nagtatanong kung okay ba siya. Sa kanyang kanan, si Maricel, nagbabasa ng libro, ngunit ang kanyang paa ay nakapatong sa tabi ng upuan ni Nena, malapit, naririto. At sa harap niya, si Dennis, nakaluklok sa sahig, nagpepiling ng patatas para sa hapunan, nagkukwento ng mga nakakatawang kwento mula sa kanyang restaurant sa Sydney. Tumingin si Nena sa kalye. Ang parehong kalye. Ang parehong tanaw. Ngunit ngayon, hindi na siya naghahanap ng sinuman. Dahil ang lahat ng hinahanapin niya ay narito na. Narito na. Naluha si Nena. Hindi siya nag-hide ng luha sa pagkakataong ito. Hindi niya ito para sa gabi lamang. Hayagan niyang dumating ang mga luha, mabagal, maingat, tulad ng ulan na matagal nang naghihintay, at hayagan niyang pumatak ang mga ito. Napansin ito ni Dennis. Tumigil sa kanyang kwento. Nanay, ayos lang po ba kayo?
Ngumiti si Nena sa kanyang bunso. Ayos lang naman ako, anak, sabi niya. Ngunit sa pagkakataong ito, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ang iayos lang naman ako ay hindi pagtatago. Katotohanan na ito. Tunay na katotohanan. Dahil sa tabi ng kanyang tatlong anak, sa barong-barong na magiging bahay muli, sa barangay na kilala niya sa bawat sulok, sa malolos na palagi niyang tinawag na tahanan, ang ating si Nena ay totoong ayos na. Totoong ayos na sa wakas. At kung may aral na hatid ang kwento ng pamilya Villanueva, kung may bagay na dapat nating dalhin sa ating sariling buhay pagkatapos marinig ang kwentong ito ay ito. Huwag hintayin ang litrato. Huwag hintayin ang sandali na makita mo ang katotohanan sa isang litrato ng barong-barong, ng matandang ina na nakaupo ng mag-isa, ng kalye na walang katapusan. Tawagan mo sila ngayon. Hindi mamaya. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Ang iyong ina na nagsasabing ayos lang naman ako, tanungin mo ng mas malalim. Ang iyong ama na palaging nagsasabing huwag kang mag-alala sa akin, puntahan mo. Ang iyong lolo at lola na tahimik na naghihintay sa lumang bahay, bisitahin mo. Dahil ang mga taong pinaka-nagmamahal sa atin ay palagi ang mga pinaka-hindi nagrereklamo. Palagi silang ang mga pinakatahimik. Palagi silang ang mga pinaka-nakangiti kahit masakit. At kung minsan, kung hindi tayo mag-iingat, ang kanilang katahimikan ay maaaring mapagkamalan nating kaayusan. Ang katahimikan ng isang ina ay hindi palaging kapayapaan. Kung minsan, ito ay pagmamahal na pinili ang pagtahimik kaysa sa pagpapabigat. Huwag hayaang tahimik ang iyong ina habang naghihintay. Pumunta ka. Nandoon ka. Maging presensya, hindi lamang pera, hindi lamang regalo, hindi lamang tawag sa video, kundi ikaw mismo, ang iyong oras, ang iyong haplos, ang iyong kumain ka na ba, nanay, na sinabi ng harapan. Iyon ang pinakamahal na bagay na maibibigay mo sa isang taong nagmahal sa iyo, bago mo pa man naunawaan ang kahulugan ng salitang mahal. Iyon ang kabuuan ng kwento ni Nena. Isang ina na nagbigay ng lahat. Na naiwan ng malayo. Na natagpuan sa isang barong-barong. Na sa huli, hindi gumaling dahil sa bagong bahay o sa pera o sa mga regalo na dinalang mula sa ibang bansa. Gumaling dahil sa yakap. Gumaling dahil sa pagbabalik. Gumaling dahil sa tatlong anak na sa wakas ay pumili na ang presensya, ay hindi mapapalitan ng anumang bagay sa mundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nakaramdam kayo ng kahit kaunting bagay mula sa kwentong ito, kung naluha kayo, kung naalala ninyo ang inyong sariling ina, kung may gustong gawin kayo pagkatapos marinig ito, huwag pigilan ang sarili. Gawin na ninyo. I like ang video na ito. I share sa inyong mga mahal sa buhay. I subscribe sa aming channel at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na kwento. At sa comments, ipaalam ninyo sa amin, sino ang iniisip ninyo habang nakikinig sa kwentong ito. Sino ang gustong tawagan ninyo ngayon? Isulat ang pangalan nila. Para sila ay maalala, hindi lang ng nagtatawag, kundi ng lahat ng nakikinig. Ito ang inyong mamamahayag. Hanggang sa muli.